dear beloved, Boss Mike, Cervera. Sa ating media. Mr. Chair, may I interject? I am not yet finished, Mr. Chair. I will request with the indulgence of the Let me finish. Senator Let me Marcoleta, finish. just I want to finish my interject. statement. If I may follow Just to upon finish my the statement, legal Mr. Chair, and then I will Mr. Chair. allow her. Salamat po. No, I'm asking the Chair's permission, sir. I can wait until after Session the is, Senator suspended. Marcoleta. Thank you, Honorable. Nagtaka lang po kasi ako, Mr. Chair, kahapon. Bigla na lang nangyari na sumunod. Si Marcoleta, walang ka-gentle-gentleman ito, mga kababayan. Sa bagay, wala naman sa itsura, di ba? Pero inyo, mga kababayan, senador ka. May babae na gustong magsalita. Dapat pinagbigyan mo na para masabing gentleman ka. Wala eh. Daig mo pang babae na putak ng putak. Inuuna mo pang pumutak kaysa pagbigyan si Risa. Di ba, Karuba? Ano, Karuba, yung kaibigan mo, ha? Tinulungan mo na ba? Tulungan mo. Oo, bigay mo muna yung mga kinikita mo. Bigyan mo! Eto na. Di ba walang gentle dog? Ay, Daw po, kaya hindi ko po nalam kung totoo. Pero sinabi po ni Chairman ng Foreign Relations, kagabi lang, dapat ganito na. na defer muna yung aming meeting o hearing bukas dahil nga po ang daw po hindi ko po sinasabi. Sumulat daw po ang pati na Maria at ang DND na ang matter na ito will involve national security. Kailan po ako nagtaka sapagkat yung mga iba na nagpunta sa media nagsasalita about West Philippine Sea, wala naman pong nagsasabi na huwag ninyong pagtalunan yan. Eh yun po ay media pa po yun kumakalat sa buong Pilipinas. Kaya minabuti ko na pong dito namin pag-usapan, dito na lang sa Senado, pagkatapos sasabihin nila, kung totoo pong sinabi nila, nakakapagtaka naman, bakit hindi natin dito pag-usapan? Anong national security ang involved dito? Yun lamang po, Mr. Chair. Salamat po. Risa, Thank you, Honorable Marcoleta. Honorable Rizal. walang may pakisa sinasabi mo, Marcoleta. Pro-China ka. Chinador ka. Wala. Pro-China ka. Chinador ka. Tapos sasabihin mo, ano? Ang dami mong paliwanag po. Todo ka na lang paliwanag ng paliwanag. Wala naman na naniniwala sa'yo eh. Alam nyo, mga kababayan, gusto kong tawagin ako sa Senado. Oo. Kapag ito na magtatanong, sasabihin ko, Your Honor, bago nyo ako tanungin sa tanong nyo, ay patunayan nyo muna na yung tell that do us part ay nasa Biblia. Kasi matagal ko nang hinihintay yung bata pa lang ako, hinihintay ko na yon, Your Honor. Ngayon, kung tatanungin nyo ako ng kung ano-ano, hindi ko sasagutin. Kasi kahit sumagot ako, baka mamaya maghamon na naman kayo. Pero, kung papayag kayo na hamunin nyo ako, isa lang naman ang kondisyon ko. Kapag ka na ipaliwanag ko o nasagot ko, yung mga tinatanong ninyo, tatanggalin nyo yung piluka nyo. Dito, mismo, sa Senado. yun ang kondisyon ko. Yun ang kondisyon ko. Ewan ko kung magtanong pa to. Alam mo na, Karuba, pag pinatawag ka, Hoy, Chris Ulo, nandiyan ka pa ba? Pag pinatawag kayo, unahan nyo na. Your Honor, meron lang po akong unang sasabihin. Yung pangbungad mo. Yung bang bago ka pagkatapos ng magandang umaga po, at o kaya mahapon, gano'n, ano. Sa inyo pong lahat, sa ating kagalang-galang na mga senador dito, sa ating kabakla-baklang Senate President. Meron lang po akong hilingin bago po tayo magtuloy-tuloy sa tanungan. Kung sakali po ako na tanungin ni Marcoleta, maaari po ba? Oo. Mayroon po akong kondisyon. Kasi mahilig pong maghamon si Senator Marcoleta. O pwede po ba na kapag hindi po nakasagot ito, ay pwede po ba bilang kapalit, tanggalin niya yung piluka niya.
Malamang iwasan kayo niyan. Malamang mag-walk out yan. Sabihin ni Marcoleta, putang inan to sige na nga, baka mamaya matsambahan pa yung tanong ko yari ako Di ba no? Alam mo na alam nyo na. Para maging open-minded, ganun. Ate Risa, banatan mo. Peros. Salamat, Mr. Chair. Ang akin lang po sanang interjection kanina na nag-submit ako dun sa tamang hiling naman ng colleague na magtapos sila and based on the ruling of the chair, ay wag po sana nating sasabihin na ang mga sinasabi ni na Commodore Tariela, retired Senior Associate Chief Justice Carpio at isa pang binanggit kanina ay mga satsat. Nga, yun. Kasi si Marcoleta mahilig ganyan yan Tulad nung nakaraan, di ba? Tulad nung nakaraan, ano sabi niya? Walang alam daw sa legal. Nagpalagan lahat yung mga senador, lalong-lalo na si Subiri at si Reza, mga kababayan. Gawain pala talaga ni Marcoleta ito. Magpahaging. Magpalipad ng hangin. Magparinig, mga kababayan, Style na ho ni Marcoleta yan. Kaya eto binanatan, binangga na naman ni Risa Hontiveros. Dahil mga seryosong pananalita nila yon kahit kadebate man sila o hindi, lalo na sa importanteng issue. Yun lamang po, Mr. Chair. Hindi Totoo naman, seryoso ho lahat yung sinasabi ni Commodore Tariela, ni Chief Justice, Associate Justice Carpio, ni Mike Cervera. Seryoso lahat yun pagdating sa usapin ng pinag-aagawan na West Philippine Sea. Palibasa nga si Marcoleta, Chinador, maka-China. Ewan ko ba mga kababayan, bakit nabuhay pa itong hayop na to Dapat yung mga ganyan, mga kababayan, nabaog na yung lahing makapili Di ba mga kababayan? Sana nabaog na yung mga lahing makapili. Ganyan Yan ang isang magandang example. Kasali ako tiyang alam ba? Di ba yan din ang sinasabi natin? Tuloy. Manang Risa, tuloy. po proper parliamentary language po iyon to refer to our mga kadebate sa issue, Mr. Chair. Salamat po. Hindi ko lang po alam kung ano ang pagkakaintindi po ng ating kasama ron. Pero yung satsat po, walang implication na masama yun. Kala mo lang. Gawain mo talaga yan. Bakit yung sinabi mong walang alam sa usaping legal? Ano tawag mo ron? Yan ang problema sa'yo Marcoleta Sabi tuloy sa'yo ni Senator Trillanes, baka daw naiinitan na yung ulo mo, kaya laging nakakunot yung noo mo, puro galit. Kasi umiinit yung init, hindi na nakakasigaw sa bumbunan. Sabi ni Trillanes yun. Dahil Catering Galpo, hindi na nakakasingaw yung init sa bumbunan, nabubuo, namumuo sa kanyang talukap ng bungo. Kaya laging galit, laging mainit ang ulo. Tanggalin mo kasi ang piluka mo! Grabe, no? Grabe yung banat ni Sentry na yun, Kaya ko po ginamit yung salitang satsat. Kapag sila po'y nagsasalita, wala pong batayan Halimbawa po, yung sinabi... Walang batayan? So ikaw lang ang may batayan, ganon? Anong walang batayan? Wala bang batayan yung sinasabi namin na merong West Philippine Sea sa Google Map? Na sinasabi mong wala? Na sinasabi mo na na guni-guni lang namin? Yung West Philippine Sea, gawa-gawa lang namin? Walang batayan yon? Gago to mga kababayan Sa totoo lang, napakagago, no? Walang batayan? Yung sinasabi mo? Na hindi atin ang West Philippine Sea? Na i-give up na natin yung Kalayaan Group of KIG, Kalayaan Island Group. Di ba mga kababayan?
ganyan si Marcoleta, magaling mambaliktad. Sabi nga ni Sentry, mga kababayan, sabi ni Sentry, punta natin si Sentry. Ano sabi ni Sentry? Ayan Ako rito kay Marcoleta, feeling niya siguro como nag-congressman siya at abogado siya, parang kaya niya ng stock knowledge na lang. Kita nyo, mga kababayan? Nakita mo yun, Marcoleta? Stock knowledge na lang porque nag-abogado ka? Di ba sabi nga sa iyo ni Carpio, ikaw daw yung pinakamababang uri ng abogado? Dati ayaw kong maniwala ron, pero ngayon naniniwala na ako. Isa kang mababang uri ng abogado. Sabi ni Carpio, para kang silibayan. Di ba, no, mga kababayan? No. Di ba? Kapag kabobo kang vlogger, makukundik ka. Ang tawag doon, mababang uri ng vlogger. Mababang uri ng vlogger. Hindi. Diyan sa Senado, lalo na yung mga nag-majority leader, gamay na gamay nila yung Senate rules. Kaya napaikutan siya doon kahapon. Hindi niya, yung very basic na kailangan matutunan ng isang senador, hindi niya alam. Kaya na-expose din yung kanyang ignorance doon sa... Ignorante ka raw, Marcoleta! Nadadamay tuloy yung mga walang kinalaman eh. Ewan ko sa inyo. Di ba, mga kababayan, ignorante daw. Ignorance doon sa... din yung kanyang ignorance doon sa debate kahapon. Kita nyo? Ignorante ka pala Marcoleta eh. Grabe, no, mga kababayan, Oo, ibang klase talaga. Wala, mga kababayan, to Marcoleta na to eh. Hindi na po kailangan ng coordinates para po i-delimit natin ang exclusive economic zone. Kita nyo itong matanda na ito, totoong pangit na mukha na to. Mga kababayan ko naman, kailan nyo narinig na pinagtatanggol niya yung sariling atin? Sobra na yung ginagawa niya, na talagang halos, mga kababayan, yung salitang makapili sa makabagong panahon, eto na yung naglalarawan. Si Marcoleta na yung naglalarawan ng makabagong makapili. Sang-ayon ba kayo doon, mga kababayan, na si Marcoleta ay naglalarawan siya makabagong makapili? Grabe, no, mga kababayan, Ibang klase. Pinipilit talaga mga kababayan. Kaya, kung kayo ay medyo mahina-hina, hindi nyo talaga uunawain, madadala kayo kay Marcoleta Magiging feeling nyo matalino mga kababayan Kaya, yung sinabi ni Justice Carpio, i-absorb na natin yun. Totoo nga, mga kababayan, si Marcoleta ay isang abogado na nasa mababang uri. Grabe, no, mga kababayan, Grabe. Our beloved Boss Mike Cervera.